Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At siya ay nagsasabi sa atin na siya ang makapagbibigay lamang sa atin ng tunay na kapayapaan. Kaya pakinggan natin siya, mahalin natin siya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, at siya ay iibigin ng aking Ama, at kami ay mapapa sa kanya at tatahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Ngayon, ang salita ninyong naririnig ay hindi akin, kundi sa Ama na siyang nagsugo sa akin. Ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo. Kapayapaan ko ang aking pinagkakaloob sa inyo. Ang pinagkakaloob ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng daigdig. Huwag sanang maligalig ang inyong puso. Huwag mangamba. Narinig ninyo ang aking sinabi sa inyo. Yayaon ako at magbabalik din sa inyo. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang aking pagtungo sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit sa akin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay naghahangad ng kapayapaan. Actually, ang buong mundo ay naghahangad ng kapayapaan. Sa bansang Russia at Ukraine, na kasalukuyan ay mayroong digmaan. Ang hangad ng bawat isa ay kapayapaan. Ang mga bansa na nasa Europa, ang hinahangad nila is kapayapaan sapagkat may danger na ang digmaang ito ay kumalat at umabot sa kalang bansa. Sa atin sa Pilipinas, pagkatapos ng eleksyon, na doon ay nagkaroon ng maraming pagkaaway, pagsisiraan, panluluko ng tao, pandaraya. Nagnanais ang lahat na magkaroon ng kapayapaan upang magsimula uling umunlad ang bansang Pilipinas. Sa ating pamumuhay bilang pamilya, lalong-lalo na kung may kaguluhan, hindi pagkakasundo, ang ninanais natin ay kapayapaan. At sa bawat individual na tao na mayroong galit sa kanilang puso, mayroong takot at pangamba sa kung anumang bagay, ang hinahangad ng bawat isa ay kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ano bang kapayapaan ang hinahangad natin? Ang hinahangad na kapayapaan ng mga nasa bansang may digmaan. Ang nais nila ay matigil ang digmaan, tumigil ang putukan, upang tumahimik at magkaroon ng kaligayahan at kasaganaan. Pagkatapos ng eleksyon, ang nais lamang natin ay yung pagkakaisa, pagkakasundo at pagtulungan upang magsimulan ang isang normal at masaganang pamumuhay sa isang pamilya na may galit at hindi pagkakasundo. Ang nais ay pagkakasundo at pagkakaisa ng bawat miyembro
ng isang pamilya. At sa atin na walang kapayapaan, ang nais natin ay yung tunay na kaligayahan, dala ng kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, parang napakahirap makamtan ang tunay na kapayapaan. Bakit mahirap makamtan ang tunay na kapayapaan? At kung makamtan man, ay parang kulang. Sa banal na ebanghelyo ngayon ay sinasabi ng ating Panginoon, kapayapaan ang aking ibinibigay sa inyo. Kapayapaan ang ipinagkakaloob ko sa inyo. Subalit sinabi niya, ang ipinagkakaloob ko kapayapaan ay iba sa kapayapaan na nararanasan ng daigdig na ito. Ano ba yung pagkakaiba ng kapayapaan ng daigdig na ito? Ang kapayapang ibinibigay ng daigdig na ito ay hindi kumpleto. Kahit makamta natin yung hinahangad natin ay kulang. Sapagkat naroon pa rin yung pangamba, naroon pa rin yung takot, naroon pa rin yung pagdududa. Kaya sa kabila ng lahat na nakamta natin, ay hindi pa rin tayo mapakali sa ating sarili at hindi tayo nagkakaroon ng ganap na kapayapaan. Ano ang ino-offer na kapayapaan ng ating Panginoon? Balikan muli natin ang sinasabi niya sa banal na ebanghelyo. Ang sino mang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. At siya iibigin ng aking Ama, at kami mapapa sa Kanya, at tatahan sa Kanya. At pagkatapos idinagdag niya, ipapadala ng aking Ama ang Espiritu Santo, na siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at magpapaala-ala sa inyo ng lahat ng sinabi ko o itinuro ko sa inyo. Kaya nga ang ino-offer ng ating Panginoon ay yung buhay ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At kung nasa atin at tayo nakikisama sa tatlong persona ng Diyos na nasa atin, ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang tunay na kapayapaan. At kung ito ay nasa ating buhay, ito ang magbibigay sa atin ng lakas sa lahat ng bagay na ating pinagdaraanan. Ang problema nga lang, minamahal ko mga kapatid, kung nasa atin ang kaligayahan dahil nasa atin ang Diyos at pakikiisa natin sa Diyos, ang problema ay naghahanap tayo ng kaligayahan at kapayapaan sa labas ng ating buhay. Naghahanap tayo ng kaligayahan sa pamagitan ng karangyaan, pera. Naghahanap tayo ng kaligayahan sa labas sa pamagitan ng kasikatan, kapangyarihan. At ang lahat ng ito ay dito tayo nagkakamali at nagkakasala. Nagkakasala tayo sapagkat sa ating paghahangad ng kaligayahan ito na nasa labas sa atin, tayo natutukso, tayo nagkakasala. At dahil dito, napuputol sa atin yung buhay ng tatlong persona ng Diyos sa ating pagkatao. At tayo na ay nagwawalan ng tunay na kaligayahan. At kung makaptan mo natin yung sinasabi natin magbibigay sa atin ng kaligayahan at kapayapaan, tayo pa rin ay kulang. Hindi pa rin sapat. Sapagkat patuloy tayong maghahangad. At sa paghahangad natin yan, tayo nagkakaroon ng frustration. Tayo ay nagkakaroon ng discouragement. At dahil dito, tayo pa rin ay mawawalan ng kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon ay sinasabi sa atin, ang kailangan lamang natin upang magkaroon ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa ating buhay ay mahalin natin ang Diyos at sundin natin ang salita ng Diyos at siya ay mananahan sa atin. At kung siya ay nananahan sa atin, lahat ng ating iisipin,
lahat ng ating gagawin ay gagabayan ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng lakas sa lahat ng mga desisyon natin. Siya ang magbibigay sa atin ng gabay. Sa lahat ng mga pagsubok sa atin, siya ang magbibigay ng lakas sa atin. Kaya nga sa huli, dahil ang Diyos ang nasa atin, mawawala yung ating pride, mawawala yung ating pagkamakasarili, kundi tayo gagabayan niya sa tunay na paglilingkod at tunay na pagmamahal na nababatay sa pagmamahal ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad ng kapayapaan. At alam natin ang kasagutan na yan. Ang kasagutan ay nasa ating sarili. Ang Diyos na nasa kaibuturan ng ating puso, sa ating kaluluwa at buong pagkatao, ay yun ang kasagutan ng tunay na kaligayahan. Kaya sinasabi nga ni Cardinal Mercier, ang sinasabi niya, ang sekreto sa tunay na kaligayahan at tunay na kapayapaan sa buhay, kung magagawa lamang natin sa araw-araw nating pamumuhay, magkaroon lamang tayo ng 5 minuto upang tumigil na yung ating isipan, alisin natin sa distraction ng mundo. Yung ating mga mata ay sara natin at ilayo natin sa distraction ng kaguluhan ng mundong ito. At yung ating tainga ay sara natin at isara natin sa distraction at ingay ng mundong ito. At ang gagawin lamang natin sa loob ng 5 minuto ay i-focus natin, mag-concentrate tayo sa ating kaluluwa. Kaluluwa na kung nasaan ang Diyos ay nananahan. At pabayaan natin siya ang magsalita. Pakinggan natin ang kanyang pananalita. At doon tayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, na siyang magbibigay sa atin ng lakas at gabay sa mga pagsubok at pangyayari sa ating buhay. At dito nga, ito ang kaligayahan na sinasabi ng ating Panginoon na madarama natin at iniaalay, iniiwan sa atin. Ibang kaligayahan na at kapayapaan na dulot ng mundo. Kaya nga't sinasabi rin ni Father Mueller Speedy, na naging professor ko sa theology, ang sinasabi niya, sa kabila ng kaguluhan sa iyong paligid, sa kabila ng iyong nadaramang sakit, takot at pangamba, kung ikaw ay mananatiling tapat sa ating Diyos at ikaw ay makikinig sa Diyos, mararanasan mo pa rin ang tunay na kapayapaan sapagkat nasa iyo ang tunay na Diyos sa iyong buhay. Minamahal ko mga kapatid, ito ang naranasan ng mga alagad ng ating Panginoon. Nang sila ay hinuli dahil sila ay nangangaral ng aral ng ating Panginoon. Sila ay hinuli, sila ay pinahirapan. Si Paul at Silas ay ibinalanggo pagkatapos pahirapan. Subalit sa kabila ng hirap ng ito, ng gabing yun, napakinggan ng mga bantay nila, sila ay masayang nananalangin. Sila ay masayang nagpupuri at umaawit ng papuri sa Diyos sapagkat naroon pa rin ang kapayapaan sa kanila sapagkat kasama nila ang ating Panginoon. Iyon ang karanasan din ng ating Panginoon. Nang siya ay iniwanan ng kanyang mga alagad maliban sa kanyang minamahal na alagad at ina. At siya'y patuloy na dinadala sa iba't ibang hukuman sa Jerusalem. At ang buong Jerusalem ay parang laban na sa kanya. Parang wala ng pag-asa. Ang ating Panginoon ay humarap sa hukumang mapayapa sapagkat alam niya, kasama niya ang kanyang ama. At alam niya,
ang ginagawa niya ay kalooban ng kanyang Ama. At dito nga niya nasabi, "Not my will, but your will be done." Hindi kalooban ko, kundi kalooban mo, aking Ama. Ito ang tunay na kapayapaan. Ito ang tunay na kaligayahan. Ang pakikiisa natin sa ating tunay na Diyos. Sumayin niyo, Panginoon. At sumainyo rin. Pagkatapos natin mapakinggan ang pananalita ng Diyos, sana manatili tayong tapat sa Kanya at sundin natin ang Kanyang kautusan, sapagkat dito nakasalalay ang ating tunay na kinabukasan na punong-puno ng kaligayahan at kapayapaan. At naway pagpalain kayo ng mga pagyaling ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng kaya. Salamat sa